Pagtakas mula sa galit na karamihan, ang bastos na bastard na si Gull ay bumaba sa kanyang bagong gulaman. Si Gulfin at lumapit sa kanya at hiniling sa kanya na huwag magalit ang master para sa narinig niya na hindi siya madaling pasayahin, ngunit tiniyak siya ni Gull, tiwala na gusto siya ng lahat. At kaya, muli, si Gull ay patungo sa kanyang paraan kasama sina Ran at Layla. Ngunit sa pagkakataong ito ay ibang Gull, na determinado at responsableng tuparin ang kanyang misyon, hindi ang magsaya. Sa pagbabalik tanaw, naalala niya ang palakaibigang boobies, ang kanyang mga orc, na nakakita sa kanya kanina. Wala na sila ngayon, ngunit sa halip ay tumingala ang boutique orcs, nakita niya ang mga larawan ng isang masayang Garrick, Lolo Gurren at Tita Jerem, na bumabati sa kanya ng masayang paglalakbay. Ang ganoong bagay ay hindi niya napigilan ang kanyang mga luha, na naabutan ng kanyang dalawang kasama. Sigurado si Gull na sa pagkakataong ito ay magiging iba na ang mga bagay at magiging kapaki-pakinabang at magiging mahalaga siya. Ngayon, hindi na niya muling papabayaan ang sinuman, sa parehong oras, hindi kalayuan sa kagubatan. Ang mga pamilyar na fox ay sumisinghut-singhut sa paligid upang maghanap ng biktima. Sa kasamaang palad, kamakailan lamang ay kinain nila ang lahat ng kanilang mga stocks. Tulad ng trigo, bagong labangan. At ngayon sila ay walang laman. Pero hindi naman nakakagulat dahil nagkaroon sila ng bisita. Ngayon ay kailangan nilang maghanap ng mahalagang bagay na may bebenta. Kung hindi, hindi matutuwa ang kanilang amo kung magpakita sila ng walang dala. Inaasahan nila na gumana ang pakiramdam ng maliit na orc. Kung hindi, kinakain lang nila ang lahat ng pampalasa na yun para sa wala. Bigla silang natigilan sa gulat. Nakarating sila sa clearing kung saan nag-organisa ang ilang dark elf ng genocide ng mga gagamba kagabi. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganito at maiisip lang nila kung anong klaseng baliw ang nabaliw sa gubat na ito. Pero higit sa lahat, hindi man lang nakolekta ng lokong yun ang lahat ng mahalagang bagay. May mga sirang moonlight spider, at iyon ay nangangahulugang walang sira, nagniningning na pera para sa kanila. Hindi nagtagal at kumalat sa buong lupain ang pagkamatay ng Master Beast. Maraming kaharian ang nabigla. Ang isang halimbawa ay ang kaharian ng Antares, na kilala sa katayuan nito bilang neutral na teritoryo. Ang kaharian ay tahanan ng magkakaibang populasyon. Maraming lahi ang magkasamang nakatira dito. Ang mga tao, duwende, orc, maging ang mga demonyo ay tinatanggap daw. Ang kanyang kamahalan na si Haring Renterja, ang monarko ng nakamamanghang bansang ito, na siyang pinamumunuan ng may determinasyong itaguyod ang pamana ng kanyang mga ninuno. At ngayon ay dumarating na ang mga bisita sa pintuan ng kanyang palasyo, isa-isang dumating ng maaga. Si Adam Horatio, ang guildmaster ng Gold Hunter Guild, at binabati si Madam Roselle, na sa wakas ay dumating na. Akala niya ay hindi siya makakarating, ngunit nagawa niya. Si Roselle Dunn, ang guildmaster ng Chatty Boars Guild, ay nasisiyahan pa rin sa pagsalubong ng isang gentleman knight. Sa kabila ng kanyang mga pahayag, sigurado si Adam Horatio na hindi siya makakarating dahil nabalitaan niyang naging abala ito kamakailan. Kinumpirma ni Roselle Dunn na talagang naging abala siya, ngunit ang impormasyong natanggap niya ay napakahalaga, at sasabihin niya ito mamaya. Sa panahon ng pagpupulong, inaasahan ito ni Adam Horatio. Si Olga ng Misha Guild, Master of Fighting Against the Nefarious Guild, ay nanunood sa kanila. Nang ang iba ay lumapit sa kanya, tinanong niya kung sila lang ba ang nandito. Nasaan ang Dragon Guy? Oh, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Papunta na siya, sakay sa Tempest Guild. Napakalapit na ni Master Franz sa parehong bayan. Dalawang pamilyar na figure ang nakaupo sa bubong ng isang bahay. Ibinenta lang nila ang mga nakalap nilang supply sa kagubatan at kumikinang na lamang sa kaligayahan. Ito ang unang pagkakataon na kumita sila ng napakaraming pera. Si Light Fox ay halatang hindi na hinintay ng tulisan na kunin sa kanyang mga kamay ang bag ng ginto. Gusto niyang maramdaman ang bigat nito, ngunit hindi siya pinabayaan ni Fatty na bigyang katwiran ang kanyang desisyon sa pamamagitan ng katotohanan na ang kanyang kaibigan ay madaling mawala ng mahalagang bagay. Paano kung ang gintong yun ay nawala sa isang lugar sa kanilang mga bulsa? Hindi nagpahuli si Skinny at nakaisip siya ng bagong ideya. Sigurado siyang hindi nila maibibigay ang lahat sa amo. Napakaraming ginto dito, at hindi malalaman ng amo kung nag-iingat sila ng ilan para sa kanilang sarili. Sabi ni Fatty sa kanya, "Alam mo ba, tamang-tama ka. Hindi nagbabago ang mga bandido." At nagtawanan sila ng puso sa kanilang katusuhan, hindi man lang napansin ang papalapit na dragon sa abot tanaw.
Lumipad ito lampas sa kanila nang napakabilis na natambo nito ang bag ng ginto sa kanilang mga kamay at muntik na itong matapan. Kinilabutan sila nang malaman nilang wala na ang pera, wala na. Lumalabas na ang mga kamay ni Fatty ay hindi gaanong maaasahan kaysa sa mga payat na fox, kaya ang kanilang pera ay natangay at ang tanging magagawa nila ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa, na dapat kong sabihin na ginawa nila ng mahusay. Samantala, matagumpay na nakarating ang Guildmaster Franz sa likod bahay ng kastilyo. Hinaplos niya ang kanyang tapat na dragon at nangakong babalik siya sa lalong madaling panahon. Ngayon kailangan niyang magmadali, naghihintay na ang kanyang kamahalan. Samantalang wala na, lumalabas na ang mga kamay ni Fatty ay hindi masyadong maaasahan kaysa sa mga payat na fox. Kaya't natangay ang kanilang pera at ang tanging nagawa nila ay sumigaw at mawalan ng pag-asa. Sa wakas, lahat ay nagtipon sa paligid ng mesa at nagsimula ang pulong. Ngunit hindi ito nagsimula ng mahinahon gaya ng gusto ng bawat isa. Galit na galit lang si Olga dahil naisip niyang hindi katanggap-tanggap na patay na ang Beastmaster. Ang mga demonyo ay tumawid sa linya at umabot sa puntong hindi na makabalik. Sumang-ayon sa kanya si Franz, habang hiniling ni Roselle sa kanyang mga kagalang-galang na kasamahan na huminahon, tinitiyak sa kanila na hindi sila dapat gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Hinimok ng pinuno ng mga bantay ang lahat na kumilos ng naangkop sa harapan ng hari, ngunit tiniyak sa kanya ng hari na maayos ang lahat. Naunawaan ng hari na ang kanilang galit sa matandang Guran ay isang simbolo ng kapayapaan sa bawat isa. Ang Renter Guard mismo ay labis na nag-aalala tungkol sa paglabag sa Non-Aggression Pact na ginawa sa pagitan ng kanilang alyansa at ng mga Tenebra. Nang marinig ang pamagat na ito, humihingi ng malakas si Olga at pinutol ang hari, humihingi ng paumanhin. Sinabi niya na hindi nila karapat-dapat ang pangalan. Mga demonyo sila, matagal na nilang tinanggap ang titulo at kumilos ng naaayon. Ang pag-uugali na ito ay nagsimulang mabalisa ng hepe ng mga gwardya, at muli niyang pinaalalahanan si Miss Olga na siya ay nakikipag-usap sa kanyang kamahalan. Napagtanto ni Aidan na kailangan niyang pawiin ang tensyon na ito. Sinabi niya sa lahat na si Madam Roselle ay may mahalagang impormasyon na ibabahagi kung hindi siya tatutol. Pagkatapos ay tumayo si Roselle at sinabi na, tulad ng alam ng lahat, siya ay may kakayahang makakuha ng mahalagang impormasyon, at nakuha ng kanyang mga tropa ang mapa na nagdedetalye sa mga lokasyon ng mga demonyo, mga nakatagong base, na kasalukuyang nakakalat sa buong bansa. Pabalik kay Gull sa paglalakbay. Patuloy na nagmamakaawa si Gull kay Rand para turuan siya ng dagger skills. Ngayong binigyan siya ng nanay niya ng dagger, hindi na niya mayinintay na matutunan kung paano ito gamitin. Tiningnan ito ni Rand at napagtanto kung gaano ito kay Aman. Tinitigan ito ng malapitan. Natitiyak niya na sinumang tao ang papatay para magkaroon ng gayong punyal. Gayunpaman, walang nakitang espesyal si Gull tungkol dito. Sigurado pa rin siyang sukat ang pinakamahalagang bagay. Hindi sumang-ayon si Rand sa gayong katarantaduhan at hindi makapaniwala na si Gull ay hindi kayang pahalagahan ang lahat ng kagandahang ito. Si Gull ay hindi interesado sa mga matataas na bagay gaya ng kagandahan at aesthetics. Kailangan lang niyang malaman kung tuturuan siya ni Rand o hindi. Nag-aatubili na si Rand ay pumayag naman. Naisip niya na ang pagkain ang pinakamalinaw na halimbawa para kay Gull. Kaya tinanong niya kung nakikita niya ang bunga sa puno. Kailangang panoorin ni Gull na ginagamit ni Rand ang kanyang punyal para makuha ang prutas nang walang anumang problema. Isang tumpak na paggalaw at ang prutas ay hiniwa. Nahulog ito sa mga kamay ni Rand at natuwa lang si Gull sa sobrang cool nito. Bueno, ito na ang kanyang pagkakataon na subukan ito. Si Gull ay kumuha ng tamang indayog at buong lakas na inilunsad ang punyal sa puno. Hindi man lang ito nakalapit sa pagtama ng prutas. Siyempre, asar sa kanya yon. Kaya't sinimulan niyang batuhin ang puno upang matanggal ang nakaipit na punyal. Siyempre nabigo siya na lalong nagpagalit sa kanya. Akala niya ay hindi na siya gagaling dito at si Rand para bunutin ang punyal. Siniguro naman ni Layla na okay lang. Kailangan lang niya ng mas maraming pagsasanay. Pinayuhan niya si Rand na kung tuturuan niya si Gull, dapat niyang ipakita sa tamang mga pangunahing kaalaman. Una, gayunpaman, sigurado si Rand na yun mismo ang kanyang ginagawa. Habang sinusubukan ni Rand na sabihin kay Gull ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa mga armas at kung paano gamitin ang mga ito. Hindi nakikinig si Gull at lubusang nakalubog sa proseso ng paghila ng punyal mula sa puno. Ang punyal ay matigas ang ulo na nilabanan ng lahat ng kanyang mga pagtatangka. Sa wakas, sumuko siya at sinipa ang puno ng buong lakas,
Tinakpan ng bawat isa ng isang bundok ng mga prutas. Maging ang resultang ito ay ikinatuwa niya, at agad na bumuti ang kanyang kalooban. Si Gull ay isang org para sa isang dahilan. Kung saan may lakas, hindi na kailangan ng katalinuhan. Nakuha naman niya ang prutas, di ba? Ngayon bumalik tayo sa Council of Guild Leaders and the King para alamin kung anong impormasyon ang nakuha ni Madam Roselle sa iba pang kalahok ng meeting na sabik din na malaman ito. Ngunit ang hari ay interesado hindi lamang sa impormasyon mismo, kundi pati na rin kung paano ito nakuha. Sinabi ni Roselle na nakuha niya ang impormasyon salamat sa isang mapa na natagpuan sa isa sa mga nakatagong base ng demonyo kung saan pumasok ang isang dark elf habang hinahabol siya ng mga demonyo. Sinamantala ng isa sa mga tauhan ni Roselle ang kalituhan at kaguluhan para makalusot at magnakaw ng malaking mapa mula doon na inihatid din sa pulong na ito. Ang mapa ay minarkahan ng mga pulang marker upang ipahiwatig ang mga nakatagong base ng demonyo. Ang ilan sa mga ito ay binyansagang kasakimang demonyo. Ang natitira ay natuklasan ng kanyang guild sa kanilang sarili. Pero hindi pa tapos ang scouting at baka mas marami pang base. Tila, ang mga demonyo ay nagpaplano na maglagay ng mga garrison ng militar sa mga baseng ito. Nang marinig ito, si Rivas, isang huwad na guildmaster ng Maker's Hand Guild, ay nagtanong kung nangangahulugan ito na ang mga demonyo ay nagpaplanong salakayin muli ang mga lupaing ito. Sa kabila ng malinaw na ebidensya, hindi naniniwala si Aiden na magkakaroon sila ng lakas para gawin yun. Natitiyak niya na hanggat ang kanilang dragon na si God Condake ay nakakulong sa kalaliman ng Shadow Prison, hindi na nila maibabalik ang kanilang dating kapangyarihan. Ngunit pinaalalahanan siya ni Roselle na hindi yun naging hadlang upang magtagumpay sila sa pagpatay sa isa sa mga kilalang bayani noong nakaraang digmaan. At kahit na ayaw niyang sabihin ito, ang mga aksyon ng mga demonyo ay tiyak na bumubuo ng isang pagkilos ng pagsuway laban sa kapayapaan at kasunduan. Walang alinlangan si Olga na ang mga demonyo ay malinaw na nagdedeklara ng digmaan sa kanilang mga mukha. Gayon din si Franz, masyadong, ay hindi tahimik at idinagdag na nawala na siya ng dalawa sa kanyang mga adventurer dahil sa Demon Scouts. Nagkataon na ang isang kalapit na hukbo ay nagmamarcha patungo sa siksik na kagubatan ng bato. Tinapos ng hari ang kanyang pangungusap para sa kanya at idinagdag na ang hukbo ay direktang nagmamarcha sa Orc Village ng Bubbies, kung saan nakatira ang Beastmaster Gurren. Alam na ni Ren ang lahat ng detalye. Salamat sa dalawang matanda na nagsabi sa kanya ng lahat ng malagim na detalye ng nangyari. Gayunpaman, may idinagdag si Franz. Nakuha ng kanyang mga nasasakupan ang karagdagang impormasyon mula sa isa sa mga Demon Scout. Nahirapang paniwalaan ng ilan na nahuli nilang buhay ang demonyo, ngunit ito ang katotohanan, ang kasakiman, galit, at inggit. Iyon ang mga angka ng Tinabru na sumalakay sa nayo ng orc. Nagulat ang hari nang marinig na may 3 angkan ang kasali. At sa galit, idineklara niya na isa itong upfront assault. Nalungkot siya nang mapagtantong ganito ang pagkakaroon ng mga Tinabo sa kanyang kaharian. Ang kanyang mga tao ay nagsisimula pa lamang na masanay sa presensya ng mga demonyo sa mga lansangan. Noong panahong nagsisimula pa lamang maghilom ang mga sugat mula sa dakilang digmaan. Magsisimula na ang isang bagong digmaan. Ang kanyang pag-iisip ay nag-ambala ng Franz. Sino ang nagsabi na maaaring mayroon siyang isang bagay na makakatulong sa kanyang kamahalan na magpasya kung ano ang susunod na gagawin? Isa sa kanyang subordinate adventurer, si Spade ay nakikipagpalitan ng impormasyon sa kapitan ng Tinabru Sloth Clan at nalaman niya na nagkaroon ng ilang kalituhan at kalabuan na namamayani sa loob ng kanilang kaharian sa pagitan ng monarkiya at mga tao nito, lalo na ang pagkauhaw sa kapangyarihan ng isang individual na nagngangalang Shuya Yuen. Kaya't ang mga angka ng demonyo ay nahahati at nag-aaway sa kanilang sarili at sa kanilang hari. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay tila masyadong kainahinala at ipinalagay ni Roselle na ito ay maaaring isang pakana na naglalayong dalhin sila sa isang patibong. Sa anumang kaso, sigurado ang hari na dapat silang maging handa sa anumang bagay at sa pinakamasama. Ngayon lang, galing sa mga duwende ang balita. Handa silang tumulong sa anumang sandali kapag hinihiling ito ng mga pangyayari. Ang eksaktong parehong balita ay nagmula sa mga orc. Pagkatapos ay nagpa siya ang hari na oras na para kumilos muna. Inutusan niya na ipaalam sa buong alyansa na magtipo ng mga tropa para sirain ang mga nakatagong base ng demonyo. Marahil ito ay magiging isang hamon para sa bawat isa, at hindi nais ni Haring Ren na maging uri ng hari na walang pag-iisip na nagpapadala sa kanyang mga tauhan sa digmaan, ngunit walang anumang gawain ng kahihiyan ang hindi mapaparusahan.
Iniwan lang sila ng mga demonyo dahil no other choice. Higit pa rito, pinaalalahanan ng hari ang bawat isa na ang anumang hindi kinakailangang pagsalakay sa mga taong tenebres na kasalukuyang naninirahan sa kahariang ito ay hindi dapat pahihintulutan. Maaaring sila ay pupunta sa digmaan, ngunit hindi sila mga demonyo. Maaaring sila ay pupunta sa digmaan, ngunit hindi sila mga demonyo. At hindi sila pumapatay ng mga inosenteng tao. Ngunit hanggat hindi naayos ang usapin, ang lahat ng kahilingan para sa mga demonyo na umalis o pumasok sa kaharian ay tatanggihan. Samantala, ang hari ay magtatatag ang komunikasyon sa mga demonyong monarka at aalamin ang pinagbabatayan ng sitwasyon. Ilang sandali mamaya sa ligaw, ang balita sa kusina ay nagsimulang makarating sa pinuno, at nakatanggap siya ng isang liham mula kay Putay. Ngunit siya ay, gaya ng dati, masyadong abala upang basahin ito. Kinailangan niyang suriin ang serbisyo sa gabi. Ito ay hindi para sa wala na ito. Si Golden Ramsay, sa kanyang klasikong fashion, pinuntahan niya ang kanyang mga niluluto na sa kanyang palagay ay walang hinahawakan at mga basura lamang. Ang kanyang galit ay tulad ng dati sa pinakamataas na antas, at walang nakaligtas sa kahihiyan, sa wakas ay huminahon ng kaunti. Pagkatapos ng inspection, umupo siya para basahin ang sulat, literal na pagkabasa ng ilang linya, nagalit na naman siya. Hindi matitiis ni Golden Ramsay ang mga bastos na demonyong ito at handa silang putulin ang mga ito sa maliliit na piraso. Ikinalulungkot niya na ang mga demonyo ay sapat na matalino upang magpadala ng isang hukbo pagkatapos ng kanyang pagpatay sa matandang kaibigang si Gurren. Well, handa na siyang kumilos muli. Masyado pang maaga para magretiro siya. Kasama ng sulat ang isang scroll. Lalong nabigla si Golden Ramsay nang malaman niya ang tungkol sa dugong orc. Habang ang hari at ang mga pinuno ng guild ay nagpapasya sa kahihinatnan ng kontinente, si Gal ay may parehong kawili-wiling gawin. Sinisigawan niya ang kawawang Hanyango na nagsasawa na rito. Hindi tumigil si Gal hanggang sa makatanggap siya ng malutong na sampal mula sa Lapan. Ang chameleon ay hindi kasing hindi nakakapinsala sa unang tingin. Nagalit ito kay Gal. Ipapakita na sana niya itong brat na nandito, pero si Rand ay pinigilan siya. Hiniling niya sa kanya na huminahon at alalahanin ang sinabi niya sa kanya noong nakaraan tungkol sa mga nilalang sa kagubatan. Naniniwala si Rand na ang kawawang nilalang na ito ay maaaring maging tagapag-alaga ng espiritu, tagapag-alaga ng kagubatan. Kaya dapat ihinto ni Gal ang pagpatay sa lahat ng bagay na humahadlang sa kanila. Sa inaasahan, syempre, hindi siya pinakinggan ni Gol. At sa ilang oras, ang mga piraso ng Hanyango ay nagprito ng Ketakam-Takam. Sa isang kawali, itinayo nila ang kanilang kampo sa baybayin ng Forest Lake at lahat maliban sa tumakbo ay tinatamasa ang magandang gabi. Maging si Layla ay lubos na nasiyahan sa husay ni Gal sa pagluluto at hindi napigil ang subukan. Sinabi rin niya na si Gal ay medyo maganda sa kanyang mga kamay. Ang ganyang pananalita, nagulat si Ran na hindi naiwasang magtanong kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Sa totoo lang, nagpapakita lang si Gal ng masterclass sa dicing meat at higit pa. Kahit na si Golden Ramsay ay nalulugod sa gayong advanced na pamamaraan. Hindi ganoon ang nangyari kay Ran, kung saan ang nalaglag ang panga sa maling paggamit ng isang obra maestrang dagger. Si Gal, sa kabilang banda, ay lubos na nasiyahan sa kanyang trabaho at pinuri pa si Tony para sa kanyang kamanghamanghang trabaho. Sa wakas, hindi na nakayanan ni Rand at sumigaw ng galit na ginawa niyang ordinaryong meat chopper ang isang pambihirang sandang na ginawa ng maalamat na panday. Bagamat ano ang inaasahan niya kay Gal na medyo kumalma siya, sinimulang kainin ni Rand ang kanyang elven bread. Binalaan siya ni Layla na mag-ingat. Para sa mga nimpa ay laganap sa paligid ng kagubatan na ito. Siyempre, alam ni Rand kung ano sila, na hindi masasabi para kay. Sino ba naman ang hindi nakinig sa kanila at nag-iigib ng tubig gamit ang balde? Sinabi pa ni Layla kay Rand na ang mga nimpa ay hindi nahihiyang tuklasin ang iyong mga karibal na pagnanasa. At kung hindi mo mapigilan ang iyong sarili, nanganganib kang hilahin sa dilim ng kalaliman. Sa kasamaang palad, hindi narinig ni Gal ang lahat ng ito at nahulog sa ilalim ng mga anteng-anteng ng nymphs. Sa kabila ng kanilang panganib, naniniwala si Layla na ang mga nymph ay umiiral sa kagubatan sa kadahilan ng protektahan ng kagubatan mula sa mga taong maaaring makapinsala dito. At iyon ang dahilan kung bakit mahalaga para sa bawat isa na manatiling mapagbantay. Sa sandaling tumigil siya sa pagsasalita, isang kakaibang tunog ang narinig sa likuran nila. Doon nila napansin ang kawalan ni Gal. Kaya si Rand o ay may deja vu na.
Heto na naman tayo, nasaan kaya ang kalbong orc na yun? Galit na galit si Ran. Nakita na niya ang pagdating nito, kaya pinag-isipan niyang itinali ang isang hindi nakikitang string ng mana sa orc. At ngayon kapag na-activate niya ito, maaari siyang matagpuan, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang paghila sa tubig sa hindi kapani-paniwalang lakas at bilis. Agad na sinugod ni Layla ang pagtakbo niya, walang magawa at hinihila na siya pababa. Buti na lang at sinugod na siya ni Layla. Nahuli niya, tumakbo malapit sa ilalim at itinapon siya sa ibabaw nang may lakas na siya ay lumipad palabas ng tubig kasama si Gull. Siyempre, ayaw ng nimpa na dinadala ang kanyang biktima, ngunit nasa baybayin na si Layla upang protektahan ang kanyang malas na mga kaibigan. Matapang siyang tumayo sa harap mismo ng galit na ginang ng kagubatan. Nagsimulang natauhan si Lake at nagtaka kung saan nagpunta ang cutie. Si Layla ay kumikinang sa kanyang harapan, at hindi pa rin niya moari kung totoo nga bang nangyayari ang lahat ng ito o nananaginip lang siya. Ito ay isang labanan ng mga saloobin sa pagitan ng dalawang makapangyarihang babae na hindi nagbabahagi ng parehong maliit na kalbo na orc na nakahiga sa baybayin, walang pakialam at naisip na natutulog siya sa halip na mag-away. Gayunpaman, si Layla tungkol sa kanyang ulo at sinabi na alam niyang pinuprotektahan niya. Kagubatan, ngunit hindi sila ang kanyang mga kaaway. Ang mga ito ay hindi lamang mga salita, ngunit isang malakas na spell ni Elven, na tulad ng isang malakas na hangin, ay nagsimulang itulak ang nymph palayo sa dalampasigan, gaano man siya kagalit dahil ang kanyang biktima ay kinuha mula sa kanya. Kinailangan pa niyang umatras pabalik sa kailaliman. Nakalusot si Layla at nailigtas ang maliit na kalbong idiots. Marahil hindi ang huling pagkakataon, ngunit si Gull ay hindi bumaba ng kasing dali ng tila. Sa unang tingin, masyadong maraming tubig ang nakapasok sa kanyang baga at huminto siya sa paghinga. Sinugod siya ni Layla, tinulungan niya itong umubo ng tubig sa pamamagitan ng pagdiin sa kanyang dibdib. At sa kanyang tulong, sa wakas ay nagising si Gull. Agad namang tinanong ni Layla kung ayos lang siya, ngunit talagang lumulutang pa rin si Gull sa kanyang panaginip at siguradong nasa langit na siya. Siyempre, ang malupit na katotohanan at ang sakit mula sa malalalim na sugat ay mabilis na nagpaginhawa sa kanya at nagpabalik sa kanyang katinuan. Pinayuhan siya ni Layla na humiga at manahimik habang ginagamot ang kanyang mga sugat. Agad niyang sinimulan ang pagbigkas ng kanyang healing spell. Lahat ng sugat ni Gull ay lumipat siya sa isang maliit na punong pinuto niya malapit sa malapit. Si Gull ay kasing ganda ng bago, ligtas at maayos sa kanyang berdeng kalbo na ulo na kasing kintab gaya ng dati, na nakikita ang kanyang labis na kagalakan. Tinanong ni Layla kung napagtanto niyang malapit na siyang nakatakas sa kamatayan. Ang isang pagtingin sa layunin ay sapat na upang mapagtanto na hindi niya ginawa. Gayunpaman, nagpasalamat siya sa kanyang tulong, at sinabi sa kanya kung paano niya nakitang kumikinang siya kanina. Siya ay naiilawan tulad ng puting apoy, ngunit hindi nasusunog. Biglang naamoy ni Gull ang sinunog na karne at kinilabutan siya ng mapagtanto na ang kanyang mga bola-bola ay ganap na nasunog. Hindi naman nagulat si Layla. Muntik nang mamatay ang bata, pero pagkain lang ang iniisip niya. Kaya habang sinusubukang iligtas ni Gull ang mga labi ng kanyang hapunan, lumapit si Layla kay Rand at pinuri siya sa kanyang matalinong galaw. Sapagkat napakatalino niya na atali ang tali kay Gull. Walang nakitang mapanlikha si Rand tungkol dito. Nalaman lang niya sa karanasan na ang munting bastard ay nawawala kapag hindi siya tinitingnan. Kaya naman kinailangan niyang ilagay siya sa isang tali. Sa kalaunan, nagawa ni Gull na makapagtabi ng ilang bola-bola, at nagmamadali siyang ibahagi ang mga ito kay Layla, na agad namang nagpakasakit. At habang sila ay nag-e-enjoy sa kanilang pagkain, makikita si Rand na nagsusuka sa lawa. Si Gull ay hindi napigilan ng sarili at sinabing dinudumhan niya ang kagubatan. At dahil doon, malapit na siyang tugisin ng mga nimpa. Ngayon si Ran ay lubhang nangangailangan ng pahinga at maging ang paglilinis ng kagubatan ay angkop na ngayon. Para sa bagong araw na yon, bagong biktima, ang kawawang may pakpak na USA ay tumakbo sa lahat ng kanyang mga paa. At hinahabol siya ni Gull. Baka mahuli niya ito kung hindi dahil sa isang taksil na ruta. Dahil dito natisod si Gull at mas mabilis ang paglipad kaysa sa nagulat na USA. Hindi nagtagal ang biyahe ni Gull. Naitali pa rin siya ni Ran. Hindi niya ito hahayaang pumunta kahit saan. Hindi maiwasang mapansin ni Layla na parang aso na ang treto ni Ran kay Gull. Sa huli si Rand ay naawa sa kanya at binitawan siya. At hindi nagtagal ay tinadtad ang USA at nilagyan ng mga skewer. Lahat ay ginawa ayon sa recipe ng anti-Grammy.
Ang walang kapantay na obra maestra na tinatawag na Bubba-style kebab ay halos handa na. Ang kailangan lang ay magdagdag ng ilang pampalasa. At sa sandaling ang kebab ay nagsimulang uminit, ang amoy ay banal. Habang nagluluto si Gul, tanong ni Layla, tumakbo siya kung kumusta na siya doon. Siya ay nasa tuktok ng puno, nagmamasid ng milya-milya sa paligid gamit ang kanyang matalas na mata. Ilang milya na lang ang kailangan nilang lakaran at dapat nilang maabot ang patuloy na gumagalaw na kagubatan. Samantala, ang amoy ng lechon na karne ay gumuhit ng isang panauhin sa kanilang kampo, naramdaman ni Rand agad ang kanyang paglapit. Pagkalabas ng especially iya sa mga palumpong ay sinalubong agad siya ng matalim na punyal ni Layla. Ang mahirap na lalaki ay agad na umakyat sa mga palumpong at nagsimulang humingi ng awa at maghintay. Sapagkat isa lamang siyang walang armas na naglalakbay na mga ngalakal. Si Layla, syempre, hindi talaga naniniwala sa kanya. At isang tingin sa kanya ay sapat na upang mapagtanto na hindi na siya mabubuhay. Ang naglalakbay na mga ngalakal ay agad na nagsimulang humingi ng awa at gumawa ng mga dahilan na siya ay naakit dito ng matamis na amoy ng masarap na karne. Sa sandaling marinig ito ni Gul, agad niyang pinakiusapan si Layla na ipaalam sa kanya ang lalaking ito. Kung tutuusin, ang sinumang naaakit ng amoy ng karne ay kapatid niya. Hindi tatanggihan ni Gul ang sinumang kumain. Well, dahil okay naman ang Gul, pinapasok ni Layla ang merchant sa kanilang kampo. Walang limitasyon sa kanyang kaligayahan. Hindi napigilan ng naglalakbay na mga ngalakal na purihin kung gaano kahanga-hanga ang karneng ito, lalo na pagkatapos na hindi kumain ng normal sa loob ng isang linggo. Si Gul na may pang-aasar sa mukha, ay tinanggap ang mga papuri. At ipinaalala sa kanya na ang lahat ng yun ay inihanda ng unang assistant of Bork's restaurant in Bubas at siya yun. The most handsome orc. Nagustuhan ng naglalakbay na mga ngalakal ang pangalan ng nayo ni Gul, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Didemo. At ayun nga nagkita sila. Natuwa lang si Gul sa malaking backpack ng negosyante na nagbebenta ng iba't ibang uri ng paninda. Interesado si Rand sa mas praktikal na mga bagay dahil isa siyang naglalakbay na mga ngalakal, gusto niyang malaman ng ilang impormasyon mula sa kanya. Lalong na-curious si Rand kung mayroong anumang mga nayon sa daan patungo sa patuloy na gumagalaw na kagubatan kung saan sila patungo. Agad itong nakita ng mga ngalakal bilang isang pagkakataon at nag-alok na tingnan ang isang kamanghamanghang orihinal na katad na dagger na kaluban. Iginiit niya na ito ay isang natatanging alok na hindi maaaring palampasin. Samantala, sinusubukan ni Gul na lumapit sa isang Lomi 2.0, nag-aalok din sa ibon na ito ng ilang karne, na pagtanto na hanggang sa bumili siya ng isang bagay mula sa mga ngalakal, hindi siya magsasabi ng anuman, kaya't mapang-akit siyang pumayag na bumili kapalit ng impormasyon at para lamang sa 2 putol na barya. Nakakuha siya ng bagong kaluban. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng Demo na ilang milya mula dito sa Timog Silangan. Makakatagpo sila ng Spiral Rock. Pagkatapos ay dumiretso na lang sila saglit at makakarating na sila sa isang nayon na tinatawag na Oka Keyo. Ngunit binalaan din sila ni Demo na narinig niya na ang mga halimaw doon ay nagiging medyo hindi karaniwan. Nangako sa kanya ang aming mga adventurer na mapapansin sila. Samantala, sinubukan ni Gul na kumagit sa kawawang ibon bago nagpaalam. Nagpasya si Demo na bigyan ng espesyal na regalo si Gul. Isang asul na furry work na hugis dragon. Siyempre natuwa si Gul kay Demo na makulay na sinabi sa kanya na ang mga paputok na ito ay tinatawag na ice dragon. At sa halip na mga sparks ng apoy, ito ay sisabog na parang blizzard. Tiyak na parang taglamig sa gitna ng mainit na disyerto. Natuwa si Gul. Tiniyak ni Demo kay Gul na isa itong ultra mega special item, ngunit hindi ito kumpara sa pagkaing ibinigay sa kanya ni Gul. Sa wakas, sinabi ni Demo Palom sa lahat at umalis na. Pero may something sa kanya na parang hindi tama. At sa hitsura nito, gusto lang niyang magmukhang isang naglalakbay na mga ngalakal. Iyon ang kanyang pabalat. Sa totoo lang, isa siya sa mga especially iya ni Madam Roselle, at ngayon ay marami siyang natutunan na mga kawili-wiling bagay. Hanggang dito po muna maghintay po tayo ng susunod na episode. Dahil hindi pa po tapos ang istorya. Maraming salamat po sa pangunawa.